Malamig na bilyonaryo, pangit na sekretarya at dalawang unwanted genius twins sa magpapatakbo ng buong empire. Eto na naman tayo sa isang kwentong siguradong magpapabilis ang tibok ng puso mo. Ako po si Miss Sandra, let's jump right into the story. Sa mga kumikistap na ilaw at malalamig na salamin ng De La Torre Enterprises, isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat. Si Arthur De La Torre. Siya ang bilyonaryong walang puso, malamig pa sa yelo kontromato ng tao at walang pinatatawad sa mundo ng negosyo. Ngunit sa tabi ng kanyang marangyang opisina, pilit na nagpapakababa ang kanyang sekretarya na si Talia Mercado. Para sa buong mundo, si Talia ay isang pader na hindi napapansin. Isang baduy at pangit na babae na nagtatago sa likod ng malalaking salamin, maluluwag na damit at isang peking peklat sa mukha. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang pangpapangpang na anyo ay isang lihim na 5 taon niyang tinago sa kanyang masungit na boss. Ang gabi ng pagkakamali na nagbunga ng 2 sanggol. Sina Ashton at Asher ang kambal na tinuring ng kapalaran na unwanted at isang malaking lihim dahil sa takot ni Talia na agawin ng makapangyarihang pamilya De La Torre. Ngunit hindi ordinaryong mga bata ang dalawa. Sa edad na 5 taon pa lamang, taglay na nila ang di karaniwang katalinuhan. Mga henyong kayang maghak ng pinakamatibay na seguridad sa buong mundo. Magsulat ng komplikadong mga algorithmic code at manipulahin ang financial records sa isang pikit mata lang. Nang bumalik ang tusong ex-girlfriend ni Arthur na si Chloe Del Rosario upang agawin ang kaba ng kumpanya, manipulahin si Arthur at ibagsak si Talia sa pamamagitan ng kasong qualified theft, tila matutupad ang kanyang masamang balak. Ngunit hindi niya inasahan ang isang bagay. Ang mismong 2 batang hinahamak niya at tinuturing na walang laban ang magiging dahilan ng kanyang walang awang pagbagsak. Sa gitna ng traiduran sa korupsyon, nakakagulat na digital warfare ng 2 henyong bata at mga nakatagong katotohanan na unti-unting mabubunyag. Kaya bang tanggapin na isang malamig na bilyonaryo ng babaeng tinuring niyang pangit ay ang mismong nagmamay-ari ng kanyang puso at ang ina ng kanyang mga natatagong tagapagmana? Isang kwento ng matinding paghihiganti, nakakapanindig balahibong plano ng 2 henyong bata at pag-ibig na magpapatunay na ang tunay na kagandahan at kapangyarihan ay di kailanman maitatago ng kahit anong disguise. Handa ka na bang sumabay sa laban ng pamilya De La Torre? Ang 55 palapag ng tower ng De La Torre Enterprises sa gitna ng Bonifacio Global City ay hindi para sa mga hina ang loob. Dito ang bawat segundo ₱1,000,000 katumbas at ang bawat pagkakamali nangangahulugan ng mabilis na pagtatapos ng iyong karera. Ngunit sa gitna ng malamig na air conditioner, kumikislap ng mga LED monitor at matitinding titig ng matataas na ekotibo, may isang taong sadyang ginagawang balot ng kadiliman ang kanyang sariling kaanyuan, si Talia Mercado. Suot ang isang kupas at maluwag na kulay tsokolating blusa na halatang 3 beses mas malaki sa kanyang totoong sukat. Mahabang palda na lagpas tuhod at makapal na medyas, tahimik naglalakad si Talia sa malawak na hall. Ang kanyang mukha halos matakpan ng isang napakalaking salamin na may makapal na frame. Sa kanang bahagi ng pisngi niya ay may sadyang nilagay na peking peklat at may itim na makeup upang lumika ng ilusyon ng isang taong hindi kaaya-aya sa paningin. Walang sino man sa buong kumpanyang nakakaalam na sa ilalim ng papanggapang nito ay nakatago ang porselana at makinis na balat, matang parang mga bituin sa gabi at labing natural na rosas. Ang pangit na sekretary ay isang maingat at tinayong pader upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mundong pilit siyang wawasakin. Talia, nasaan ang kape ko? At bakit wala pa sa mesa ko ang na-update na financial report para sa board meeting? Ang baritonong boses na yon ang umalingaw-ngaw mula sa intercom ng pinakadulong silid. Boses yon ng lalaking kinatatakutan ng buong corporate world, si Arthur De La Torre. Dali-daling inayos ni Talia ang kanyang salamin. Hinawakan na mahigpit ang mamahaling tasa ng kape at ang makakapal na folder bago dahan-dahan tinulak ang mabigat na pintuan na gawa sa mahogany at frosted glass.
Sa loob ng malawak na executive office, nakatayo sa harap ng malalaking glass window si Arthur. Nakasuot to na nakagugulat sa pagkaperpekto na charcoal gray suit. Ang kanyang matipunong katawan, matalim na panga, malamig na mga matang kulay tsokolate ay sapat na upang manginig ang sino mang haharap sa kanya. Siya ang epitome ng kapangyarihan at karangyaan. Ito na po ang kape ninyo, Sir Arthur, at nakahanda na rin po ang 10 kopya ng audit report para sa board meeting mamayang alas 10. Mahinang wika ni Talia habang nilalapag ang mga gamit sa malapad na mesang gawa sa Italian marble. Dahan-dahan lumingon si Arthur, tinitigan si Talia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay pumasad sa maluwag nitong damit at sa peking-peklat sa pisngi bago bumukas sa matinding pagkadismaya at kaimbihan sa kanyang mukha. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ayoko ng mabagal, Talia? Malamig na sabi ni Arthur habang humahakbang palapit. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos tila kulog sa pandinig ni Talia. Ang sweldong binibigay ko sa'yo, doble sa binabay ng ibang sekretarya sa lungsod na to. Wala akong pakialam kung mukha kang basahan o kung gaano ka kapangit tingnan, dahil hindi ko kailangan ng dekorasyon sa opisina ko. Ang kailangan ko utak at bilis, na iintindihan mo? Napakapit si Talia sa kanyang palda sa ilalim ng mesa. Bumaba ang tingin niya sa sapatos ni Arthur. Naiintindihan ko po, Sir Arthur. Pasensya na po. Di alam ng malamig at aroganteng bilyonaryong ito na ang babaeng kanyang hinahamak at tinatawag na pangit ay ang mismong babaeng nakasama niya sa isang gabi ng matinding pagkahumaling at pagkakamali 5 taon na ang nakararaan sa isang luxury hotel sa Tagaytay. Isang gabing nilason ng alak at traksyon kung saan naging isa ang kanilang mga katawan. Isang gabing nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa buhay ni Talia. Nang matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho at panggagahasan ng pananalita mula sa kanyang boss, umuwi si Talia sa isang simpleng 2 palapag na bahay sa isang tahimik na bahagi ng Marikina. Sa sandaling maisara niya ang pinto at may kabit ang double lock, tinapon niya ang kanyang malaking salamin sa mesa, pinunasan ang peking-peklat sa kanyang mukha. "Mommy, you're finally home!" Isang masayang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag. Mabilis bumaba ng hagdan ang 2 5 taong gulang na batang lalaki. Pareho silang nakasuot ng simpleng pambahay na pajama, ngunit ang kani-kanilang mga mukha ay nakakapigil hininga. Matang kulay tsokolate, matangos na ilong, at ang anggulo ng panga na saktong kopyang-kopya sa bilyonaryong si Arthur de la Torre. Sina Ashton at Asher. "Mga anak, dahan-dahan sa pagbaba." Alala, ngunit may ngiting sabi ni Talia habang lumuluhod upang salubungin ng yakap ang kanyang 2 anak. "Mommy, naramdaman namin sa GPS tracker ng phone mo na mabilis ang tibok ng puso mo habang nasa elevator ka kanina," ani Asher habang hawak ang custom-built mini tablet na patuloy nagpapakita ng biometric data ng kanyang ina. "Pinagalitan ka na naman ba ng masungit mong boss na si Mr. De La Torre?" Bumuntong hininga si Talia, hinaplos ang buhok ng 2. "Tratuhin niyo siya ng may respeto, Asher. Siya pa rin ang boss ng mommy." "Pero mommy, hindi tamang sigawan ka niya." Pumasok sa usapan si Ashton habang nakasandal sa pinto ng kusina. Hawak ang makapal na libro tungkol sa Advanced Quantitative Financial Modeling. "Nagluto kami ni Asher ng tinola para sa hapunan at pansamantala ko ring inayos ang cloud database ng kumpanya ninyo para hindi na mag-crash ang computer mo bukas." Napatigil si Talia. Napatingin sa kanyang 2 henyong anak. Sina Ashton at Asher, mga batang tinuring ng mundo at ng kanyang sariling pamilya na unwanted nung nalaman ng kanyang mga kamag-anak na nabuntis siya ng walang asawa. Ngunit ang di alam ng lahat, ang 2 batang to ay mga henyo na may IQ na lagpas sa 160 sa edad na 5 taon pa lamang. Habang kumakain sila ng hapunan, nakatitig si Talia sa 2 bata. Paano niya maitatago ang mga batang to kung araw-araw nakikita niya sa mukha ng kanyang mga anak ang biological nitong ama? Hanggang kailan kakayanin ng kanyang salamin at peking-peklat na itago ang pinakamalaking lihim ng pamilya de la Torre? Gabi na, ngunit ang maliit na kwarto ng kambal sa ikalawang palapag ay patuloy na nababalot ng bughaw na liwanag mula sa 4 na malalaking LED monitor.
Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang mabilis at tuloy-tuloy na pagpindot sa keyboard ang naririnig. Asher, siguraduhin mong nakakabit ang ating quantum encryption proxy bago mapasukin ang mainframe ng Delatorre Enterprises, bulong ni Ashton habang nakatitig sa mga komplikadong algorithmic flowcharts na nakasulat sa kanyang customized setup. Kapag na-detect ng kanilang IT security chief ang IP address natin, magiging sanhiyo ng investigasyon sa BAH ng laptop ni Mommy? Don't worry, brother, sagot ni Asher nang may malamig at kumpiyansang ngiti habang ang maliliit na daliri tila lumilipad sa ibabaw ng mechanical keyboard. I've routed our network connection through 12 proxy servers across Europe and Asia. Para sa IT team ni ni Mr. Delatorre, lalabas na ang nag-a-access sa system nila isang elite hacking group mula sa Switzerland. Hindi naglalaro ng mga online games o nanonood ng mga pambatang cartoons sina Ashton at Asher. Ang kani-kanilang mga utak ay binuo para sa matataas na antas ng lohika, coding at financial analysis. Ang kanilang misyon sa gabing to hindi para pansariling kagustuhan, kundi para protektahan ang kanyang ina na si Talia mula sa malupit na kamay ng kanyang biological father. Habang binabaybay ni Asher ang encrypted internal accounting files ng Delatorre Corp, biglang huminto ang kanyang mga daliri. Kumunot ang kanyang noo habang nakatitig sa isang serya ng mga kaduda-dudang transaksyon. Ashton, look at this, tawag ni Asher. Mabilis na lumipat si Ashton at tinapat ang kanyang salamin sa screen. Anong meron? May pumasok na phantom transaction. 50 milyong piso ang nilipat mula sa Reserve Development Fund patungo sa isang dummy shell company sa Cayman Islands. Paliwanag ni Asher habang mabilis binubuksan ang mga background logs. At ginamit na nag-transfer ang digital credentials at system token ng Executive Secretary Office. Nagdilat ang mga mata ni Ashton. Kay Mommy? Sinusubukan nilang ibagsak si Mommy. Hindi lang yon, dagdag ni Asher habang nagtatype ng panibagong script upang bakasain ang pinagmulan ng pagbabago sa system. Ang mismong IP terminal na nag-authorize ng transaction na to nakarehistro sa personal account ni Chloe Del Rosario, ang ex-girlfriend ni Mr. Delatorre, na kasalukuyang nakatira sa isang luxury penthouse sa BGC. Nagkatinginan ng kambal. Ang kani-kanilang mga mata ay nagniningning sa matinding galit at protektibong instangto para sa kanyang ina. Ayusin mong audit trail, Asher. Utos ni Ashton na may tono ng isang matalinong estratehiya. Huwag mong buburahin ang transaksyon para hindi maghinala ang nagsagawa nito. Sa halip, lumikha ka na isang tinagong honeypot file na automatikong magtatala ng bawat patak ng data na ipapasok ni Chloe sa system. At baguhin mo ang system code para sa pampublikong audit report bukas para hindi maipit si Mommy? Copy that, sagot ni Asher bago tuluyang pinindot ang ender. Kinabukasan sa 55 palapag ng Delatorre Tower, ang kapaligiran parang isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Ang mga empleyado ay tahimik na nagmamadali, halos ayaw huminga ng malalim habang dumadaan sa harap na executive suite. Sa loob ng opisina, pabalik-balik sa paglalakad si Arthur Delatorre. Ang kanyang charcoal suit jacket ay nakasabit na sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang tie ay medyo nakaluwag at ang kanyang magagandang mata baka sa matinding pagod at galit. Sir Arthur, ito na ang pinanlakopya ng Q2 International Audit Report na hinihingi ninyo. Dahan-dahang wika ni Talia, handang inilalapag ang folder sa mesa. Suot pa rin niya ang kanyang napakalaking salamin, oversized na blusa at peking-peklat sa pisngi. Tumingin si Arthur sa kanya, ngunit sa pagkakataong to walang kasamang panggagahasan ng pananalita ang kanyang titig. Sa halip may halutong matinding pagtataka. Talia, may pumasok na cyber intrusion sa ating central database kagabi. Marahang sabi ni Arthur habang sinasandal ang dalawang kamay sa kanyang desk. Ang buong IT department kasama ng ating security director na binabayaran ko ng 500,000 piso buwan-buwan, nagpanik dahil may nag-override ng ating primary firewall. Napatigil si Talia. Ang kanyang puso biglang tumibok ng mabilis. Ang kambal. Pasensya na po, sir. May nawala po bang pera? Alanganing tanong ni Talia. Yun ang nakapagtataka.
Sagot ni Arthur habang nilalapit ang kanyang mukha kay Talia upang tingnan to ng maigi. Walang nawalang pera. Sa katunayan, ang nag-hack sa system natin, inayos pa ang 5 malalaking discrepancy sa accounting records na hindi napansin ng ating internal auditor sa loob ng 3 taon. Inayos nila ang system loop, nag-iwan ng mas matibay na encryption at naglagay pa ng note sa admin terminal. Anong note po, Sir Arthur? Kumuha si Arthur ng isang printout mula sa kanyang drawer at pinabasa to kay Talia. Ang nakasulat sa simpleng font ay, "Your system security is trash, Mr. De La Torre. Fix your internal leaks before you shout at your secretary again. The Guardians." Halos mapasinghap si Talia sa kanyang nabasa. Kilalang kilala niya ang estilo at tono ng pananalita ng kanyang 2 anak, sina Ashton at Asher nga. Habang nakatitig si Talia sa papel, hindi niya napansin na nakalapit na pala si Arthur sa kanya. Nahulog ang liwanag ng umaga mula sa malaking bintana sa mukha ni Talia. Sa kabila ng makapal na makeup at pampanggapang peklat, napansin ni Arthur ang porselana at nagpapakislap na balat sa kanyang leeg, ang perpektong kurba ng kanyang mga labi, ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango, isang amoy ng sampagita at wild vanilla na huling na amoy ni Arthur 5 taon nang nakakaraan sa Tagaytay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng bilyonaryo. Ang kanyang malamig na dibdib ay pinalitan ng isang matinding init na matagal niya nang hindi nararamdaman. "Talia," bulong ni Arthur. Ang kanyang boses naging malambot, puno ng kuryosidad. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang gilid ng salamin ni Talia. "Ba't parang may tinatago ka sa akin?" Nanginig si Talia sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man makalapat ang daliri ni Arthur sa kanyang salamin, biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto ng executive suite na nagpagulat sa kanilang dalawa. Ang tunog ng mataas na stiletto heels na pumukpok sa makinis na Italian marbled floor ay parang isang matalim na babala sa buong executive floor. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling kulay pula na designer dress na hapit sa kanyang katawan. May bitbit na limited edition Hermes bag at may mukhang punong-puno ng kayabangan. Si Chloe Del Rosario. "Arthur, babe, oh my God, I miss you so much." Maarte at napakalakas sa sigaw ni Chloe habang mabilis sumahakbang papalapit kay Arthur. Bago pa makagalaw ang bilyonaryo, agad na itong yumakap sa kanyang leeg na nag-iwan ng pahiwatig sa kanyang matapang na pabango sa amoy ng silid. Agad na napalitan ng matinding lamig at puot ang mukha ni Arthur. Hawak ang magkabilang braso ni Chloe mabilis at walang alinlangan niyang inalis ang mga kamay ng babae mula sa kanyang katawan bago ito dahan-dahang tinulak pabalik. "Chloe, anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Arthur. Ang kanyang baritonong boses ay parang kutsilyo na pumatay sa kasabikang pinapakita ng babae. "At sinong nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok sa opisina ko nang walang pasabi?" Napangiti ng pilit si Chloe, bagaman halatang nagulat sa malamig na pagtanggap ng lalaki. "Babe, come on, binalikan kita. Alam ko galit ka pa rin sa akin nung umalis ako tungong Paris 5 taon nang nakakaraan, pero nagbalik na ako para sa'yo. Narealize ko ikaw lang talagang lalaking mahal ko." Di alam ni Arthur ang totoong dahilan ng pagbabalik ni Chloe, hindi pag-ibig, kundi ang matinding pagkakautang ng kanyang pamilya sa mga dayuhang bangko. Nabalitaan niya na ang De La Torre Enterprises ay lalong yumaman at naging pangkalahatang makapangyarihan sa buong Asya. Kaya, kailangan niyang mabawi si Arthur para maisalba ang kanyang marangyang pamumuhay. Habang nagsasalita si Chloe, nagtama ang kanyang tingin sa nakatayong si Talia sa tabi ng mesa. Bumaba ang tingin niya mula sa oversized na blusa nito tungo sa maluwag at mukhang lumang palda hanggang sa peking peklat at makapal na salamin nito. Puno ng matinding paghamak at pagkadiri ang lumabas sa mukha ni Chloe. "Ew, Arthur, don't tell me itong bago mong personal secretary." Maanghang na wika ni Chloe habang tinuturo si Talia gamit ang kanyang manicured na daliri. "Ano yan? Saan mo napulot yung mukhang basahan na yan? Nakakadiri. Ang dungis-dungis tingnan. Wala na bang ibang aplikante na may desenteng mukha at pananamit para magsilbi sa'yo?" Kumulo ang dugo ni Arthur sa narinig.
Ang kanyang panga ay naghigpit at ang kanyang mata nagdilim sa galit. Bago pa man siya makapagsalita upang depensahan si Talia, mabilis na yumuko ang kanyang sekretarya. Pasensya na po sa istorbo, Sir Arthur. Ma'am, lalabas po muna ako para may handa ang gagamitin para sa susunod na meeting. Mahinang wika ni Talia habang pinipigilan ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Wait, huwag ka munang umalis, pangit na babae. Mataray na utos ni Chloe habang umuupo sa mamahaling leather couch ni Arthur. Tawagin mong refreshment staff at ikuha mo ako ng freshly squeezed orange juice. Siguraduhin mamahaling basong gagamitin mo. Ayokong humahawak sa mga murang bagay. Hindi kumibo si Talia. Tumango lamang siya. Mabilis na lumabas na executive suite. Pikit matang tinitiis ang pambabastos ng dating karelasyon ng kanyang boss. Nang maikabit ni Talia ang pinto sa kanyang likuran, napasandal siya sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso'y mabilis na tumitibok, hindi dahil sa sakit ng mga salita ni Chloe, kundi dahil sa matinding takot na kapag nagkabalikan sina Arthur at Chloe, gagamitin ng babae ang buong kapangyarihan ng pamilya de la Torre upang gipitin siya at ang kanyang mga anak. Nang marating niya ang pantry at habang naghahanda ng inumin, biglang nanginig ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang encrypted message ang pumasok mula sa isang hindi rehistradong numero. Pinindot ni Talia ang message at lumingon siya sa paligid bago to binasa. Mommy, nakita namin sa surveillance camera feed ng building. Pumasok si Chloe Del Rosario sa floor ninyo. Don't worry, Mommy. Naskanan ni Asher ang kanyang financial background. She has 45 million pesos in credit card debts and her family's shipping line is going bankrupt. Ginagamit lang niya si Daddy para sa pera. Naka-standby kami ni Asher. Walang pwedeng manakit sa'yo habang buhay kami. Napahawak si Talia sa kanyang labi habang umaagos ang kaunting luha sa kanyang mga mata. Mga luha na may halong saya at labis na pagmamalaki. Ang kanyang dalawang anak. Ang dalawang batang tinuring ng kanyang sariling pamilya nung una na isang pagkakamali at unwanted, ngunit mabilis na matalas pa ang pag-iisip kaysa sa buong legal at security department ng De La Torre Enterprises. Ngunit paano pag nalaman ni Chloe ang tungkol sa pag-iral ng kambal? Hanggang kailan kayang harangan ng 25 taong gulang na henyo ang patibong na inihahanda na isang desperadong kontrabida? Lalong naging imperyo ang mga sumunod na araw sa 55 palapag ng De La Torre Tower. Araw-araw dumadalaw si Chloe Del Rosario, nakasuot ng makukulay at mamahaling damit. Nagpapabango ng matatapang na amoy at walang pakundangan kung umusta na tila siya na ang may-ari ng buong kumpanya. Ngunit sa tuwing sisigawan o hahamakin niya si Talia, lalo nagdidilim ang mukha ni Arthur at pilit nitong pinagtatanggol ang kanyang sekretarya. Sa kabila ng ingay at panggugulo ni Chloe, lalong napapako ang atensyon ni Arthur kay Talia. May kasinungalingan sa kilos ng kanyang sekretarya na di mawiglit sa isip ng bilyonaryo. Ang paraan ng paglalakad kapag akala nitong walang nakatingin, matuwid, formal at may angking ganda. Ang kanyang mga mata na kapag nakatitig sa mga komplikadong financial document, mabilis, matalas at puno ng katalinuhan. Isang Biyernes ng gabi, binalot na matinding ulan at kulog ang buong Bonifacio Global City. Nakaalis ng halos lahat ng empleyado sa executive floor. Silang dalawa na lamang ni Arthur ang natira sa malawak na opisina upang tapusin ang mga huling detalye para sa Grand Anniversary Ball ng kumpanya. Nakatayo si Talia sa harap ng malaking desk, mabilis nag-aayos ng makakapal na folder. Naman niya ang matinding pagod sa kanyang likod at ang pag-aagaw ng antok sa kanyang mga mata. Talia, itigil mo muna yan. Marahang boses ni Arthur ang pumutol sa katahimikan. Napaangat ng tingin si Talia. Nakatayo na pala si Arthur sa kanyang tabi, hawak ang isang baso ng maliit na tubig. Nakalabas sa mga braso. Sir Arthur, kailangan po itong matapos bago ang Lunes? Sinasabi ko sa iyo, magpahinga ka muna. Putol ni Arthur sa kanyang salita sa isang tonong hindi man sigaw ngunit may natural na otoridad. Inabot nito ang baso sa kanya. Uminom ka muna. Nangangatal ang mga daliri ni Talia habang inabot ang baso. Dahil sa pagod at bahagyang panlalabo ng kanyang mata sa ilalim ng makapal na salamin, di niya natansya ang distansya. Natabig ng siko ang gilid ng kanyang malaking frame.
Nahulog ang makapal na salamin sa ibabaw ng glass table bago to lumagpak sa sahig at mabasag ang kanyang lens. Naku, pasensya na po, Sir Arthur. Natatarantang sigaw ni Talia. Mabilis siyang yumuko upang pulutin ang nabasag na salamin. Ngunit kasabay din nitong yumuko si Arthur upang tumulong. Sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng mesa, nagtamang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Talia ang matinding kuryente mula sa mainit na balat ni Arthur na gumapang sa buo niyang katawan. Napatingala siya at doon, sa napakalapit na distansya, nagkatitigan silang dalawa. Dahil sa pagmamadali at bahagyang pawis dala sa init ng gabi, ang ginamit na pampalamuti sa peking peklat sa pisngi ni Talia ay bahagyang nabura. Walang salaming humaharang sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng lampshade, nakita ni Arthur ng buong linaw ang muka ng kanyang sekretarya. Ang hugis ng porselanang panga, ang matangos na ilong, mga matang kulay kaping puno ng lalim at emosyon, mga matang 5 taon niya nang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Napatigal ang paghinga ni Arthur, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkagulat. "Ikaw!" bulong ni Arthur. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Ang babae sa Tagaytay, 5 taon nang nakararaan. Nagulat si Talia. Tulad ng usa na nahuli sa bitag, mabilis siyang tumayo at tumalikod, pilit tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Sir Arthur. Kailangan ko na pong umuwi, gabi na po." Ngunit mabilis si Arthur. Sa isang hakbang nakalapit siya sa likod ni Talia. Hawak na magkabilang balikat nito, hindi madiin upang makasakit ngunit sapat na mahigpit upang hindi ito makatakbo. "Huwag kang magsisinungaling sa akin, Talia," sigaw ni Arthur. Ang kanyang dibdib ay naikakasa sa matinding pagtibok. Dahan-dahan niyang iniharap si Talia sa kanya. "Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga matang yan, ang amoy mo, ang boses mo. Bakit ka nagtatago sa likod ng malalaking damit na yan? Bakit ka nagpapanggap na pangit sa harapan ko?" Pumatak ang malaking luha mula sa mga mata ni Talia. "Arthur, pakiusap, pakawalan mo ko." Bago pa man makasagot si Arthur o maitulak ang kanyang mga katanungan, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ring ng landline sa telephone ng mesa ni Arthur. Nakaset ito sa emergency priority mula sa main security desk ng building. Bumuntong hininga si Arthur, ngunit hindi pa rin inaalis ang kanyang hawak kay Talia. Pinindot niya ang speakerphone gamit ng isa niyang kamay. "What is it?" Galit na asik ni Arthur. "Sir Arthur, pasensya na po sa istorbo ngayong gabi." Natatarantang boses ng head security guard ang narinig sa kabilang linya. "May malaking problema po dito sa main lobby. May 2 5 taong gulang na batang lalaking nakapasok sa building. Ayaw po nilang umalis at kinokontrol nila ang aming main terminal gate gamit ang mga tablet nila." Kumunot ang noo ni Arthur. "Ano? Bakit pinalapit ng security ang mga bata dyan?" "Sir, sinisigaw po nilang susunduin daw po nilang mommy nila na nagtatrabaho dito sa opisina ninyo. At sir, nagbanta po sila na kapag hindi nyo sila pinababa, i-disable nila ang buong power grid ng Delatory Tower sa loob ng 5 minuto. Nandilat ang mga mata ni Talia. Ang kanyang buong katawan ay nawala ng lakas at napakapit siya sa braso ni Arthur. Sina Ashton at Asher, ang kanyang mga anak, ay nandirito na sa ibaba. Ang bawat tapak ng sapatos ni Arthur at Talia habang mabilis na lumalabas mula sa VIP elevator patungong Grand Lobby ay parang kulog na umuukit sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang buong katawan ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay malamig pa sa yelo habang pilit na iniiwasan ang matinding titig ni Arthur. Ang mga matang puno ng pagtataka, galit at hindi maipaliwanag na tensyon. Nang tuluyang bumukas ang matataas na glass doors ng elevator, nadatnan nila ang isang eksenang hindi kailanman nangyari sa 55 taong kasaysayan ng Delatory Enterprises. Sa gitna ng malawak at marangyang lobby na gawa sa mamahaling Italian marble, nakatayo ang 25 taong gulang na batang lalaki. Nakasuot sila ng terno at miniature na charcoal gray blazer, tailored trousers at malinis na white inner shirts. Ang kani-kanilang mga kamay ay may hawak na customized high-performance tablets na naglalabas ng mga kumikislap na linyang berde at puting code.
Sa paligid nila nakapalibot ang 5 matatangkad na security guards, mga lalaking sanay sa martial arts at armed response. Ngunit ngayon ay pawang namumutla, nakatayo sa isang gilid at di man lang makalapit sa 2 bata. Sinasabi ko sa inyo, Kuya Guard, malamig, ngunit maotoridad na pahayag ni Ashton habang di man lang tinatas ang tingin mula sa kanyang monitor. Ayon sa Section 12 ng Revised Penal Code, hinggil sa Emergency Access Article 218 ng Family Code, may karapatan kaming pumasok sa pasilidad na to upang kunin ng aming ina kapag lumampas na sa standard labor hours ang kanyang shift nang walang kaukulang overtime authorization. At kapag hindi nyo tinawag ang mommy namin sa loob ng 30 segundo, dagdag naman ni Asher habang mabilis na tumataginting ang kanyang maliliit na daliri sa screen. I-override ko ang main circuit breaker ng buong tower. Nilagay ko sa manual loop control ang manual passenger elevators. Do you want to test my script? Ashton! Asher! Ang sigaw ni Talia ang pumutol sa tensyon. Mabilis tumakbo ang dalaga patungo sa 2 bata. Pikit matang nalimutan ang kanyang nawalang salamin at ang naburang peklat sa kanyang pisngi. Umiiyak siyang lumuhod sa harap ng 2 at mahigpit silang niyakap sa kanyang dibdib. Bakit kayo nandito? Paano kayo nakapunta rito ng mag-isa? Nag-alala ng sobrang mommy niyo sa inyo. Sunod-sunod na tanong ni Talia habang hinahagkan ang mga ulo ng kanyang mga anak. Mommy! Malambing na sabi ni Asher habang pinupunas ang kanyang maliit na daliri sa luha ng ina. Gabi na po. Nakita namin sa GPS tracking arm ng smartwatch mo na di ka pa rin nakakalabas ng executive floor. Natakot kami baka inaaway ka na naman ng boss mo. At nag-book kami ng grab car gamit ang pinalawak naming digital wallet interface. Formal na paliwanag ni Ashton habang inaayos ang kanyang maliit na collar. Iligtas kami, Mommy, habang nakayakap si Talia sa 2 bata. Dahan-dahan humakbang si Arthur palabas mula sa may elevator. Ang kanyang matipunong kaanyuan ay nababalot na matinding pagkabigla. Sa bawat takbang niya papalapit ang kanyang mga mata, lalo ng lalaki sa matinding emosyon. Tinitigan ni Arthur ang 2 bata mula ulo hanggang paa. Ang korban ng kanilang matangos na ilong, ang anggulo ng kanilang matalas na panga, ang kulay ng kanilang mata na kulay kape, pati na ang paraan ng kanilang pagtatayo na may likas sa dignidad at kapangyarihan. Lahat ng yon saktong kopya sa kanyang sariling mukha. Napatigil ang ikot ng mundo para kay Arthur, ang kanyang dibdib parang pinukpok na napakabigat na martilyo. Talia, marahang boses ni Arthur na nanginginig sa matinding takot at pag-asa. Sino? Sino ang mga batang ito? Dahan-dahan tumayo sina Ashton at Asher mula sa pagkakayakap sa kanyang ina. Lumakad sila ng 2 hakbang pwesto sa harap ni Talia na parang 2 maliliit na bantay na handang magprotekta sa kanyang ina laban sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Humarap sila kay Arthur nang walang kahit anong takot sa kanilang mga mata. Kami ang mga anak ni Mommy Talia, matatag na pahayag ni Ashton habang nakatitig sa mga mata ng bilyonaryo. At batay sa 99.99 DNA probability match na sinagawa ko kaninang hapon gamit ang 3 strands ng buhok na nakuha ng aming customized microdrone mula sa executive chair mo, malamig na itinagdag ni Asher habang pinapakita ang biological coding chart sa kanyang tablet. Ikaw ang magiging biological father, Mr. Arthur De La Torre. Bam! Pawang pinagsakloban ng langit at lupa ang buong lobby. Napasinghap ang 5 security guards. Ang ilan sa kanila ay napahawak pa sa pader na matinding gulat. Napaatras si Arthur ng 2 hakbang. Tumingin siya sa tablet. Patungo sa mukha ni na Ashton at Asher at dinala ang kanyang nanginginig na tingin kay Talia, ang babaeng 5 taon niyang tinawag na pangit at walang kwentang sekretarya. Ngunit ngayon, nakatayo sa kanyang harap, taglay ang kanyang tunay, nakabibighani at walang kapantay na kagandahan. Talia, bumaba ang boses ni Arthur, puno ng nag-uumapaw na luha at matinding sakit. Mga anak ko sila? Ang 2 batang to ay mga anak natin? Di na napigilan pa ni Talia.
ang kanyang pagtangis. Pumatak ang nagniningning ng mga luha ng kanyang porselanang pisngi habang tinititigan ang lalaki na kanyang minahal at kinatakutan sa loob na 5 taon. Oo, Arthur, sigaw ni Talia sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sila ang mga anak natin. Ang kambal tinago ko sa'yo dahil natakot akong i-commercialize o agawin mo sila mula sa akin. Ang mga batang pinalaki ko sa gitna ng hirap habang tinatawag ng mundong unwanted. Sila ang mga anak mo. Ang pribadong penthouse ni Arthur de la Torre sa pinakataas na palapag ng isang eksklusibong tower sa Bonifacio Global City ay nababalot ng tahimik ngunit mabigat na emosyon. Ang malawak na glass walls na nakadungaw sa nagniningning ng mga ilaw ng lungsod ay saksi sa isang tagpo na di kailanman inakala ng sinuman. Ang pinakamalamig na bilyonaryo sa bansa, nakaluhod sa makapal na carpet habang pinagmamasdan ang 2 batang lalaki na nakaupo sa silya. Sa harap ni Arthur, masayang kumakain ng hapunan sina Ashton at Asher. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng lugar, nananatiling formal at may distansya ang postura ng kambal. Ang kanilang matatalas na mata, paminsan-minsan pa ring sumusulap kay Talia na nakatayo sa may balkonahe. Nakalabas sa mga braso ni Arthur mula sa kanyang white polo shirt, nakatupi hanggang siko. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa tuwing sinusubukan niyang abutan ng inumin ang 2 bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Talia? Marahang tanong ni Arthur habang dahan-dahan lumalapit sa balkonahe kung saan nakatayo ang dalaga. Ang kanyang baritonong boses ay wala ng kahit anong pahiwatig ng kasungitan. Puno to ng matinding sakit, pagsisisi at hindi may paliwanag na pangungulila. 5 taon. 5 taon kong ginugol ang aking buhay sa paghahanap ng babaeng nakasama ko nung gabing yon sa Tagaytay. Hindi ko kailanman inakala na ang babaeng binabayaran ko buwan-buwan, ang babaeng tinatawag kong pangit at pinapagalitan araw-araw, ay ang mismong nagmamay-ari ng puso ko. Humarap si Talia sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalong lumitaw ang kanyang likas na ganda. Ang makinis na porselanang balat na dating natatakpal ng makapal na pampanggapang make-up at ang mga matang puno ng katatagan. Natakot ako, Arthur. Diretsong sagot ni Talia habang nakatingin sa malayo. Sino ba naman ako? Isang simpleng babae lang na walang kapangyarihan sa lipunan. Ikaw si Arthur de la Torre, isang bilyonaryong may kakayahang bilhin ang kahit sinong abogado at kumpiskahin ng mga anak ko sa isang pikit mata lang. Natakot ako na kapag nalaman mo, itatapon mo ko at kukunin mo sina Ashton at Asher dahil lang sa hindi ako nababagay sa marangyang mundo mo. Hindi ko gagawin yon, mariing giit ni Arthur habang mabilis na hinawakan ng 2 kamay ni Talia. Ang kanyang mga kamay nagniningning sa luha. Kayo ang pamilya ko, Talia. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang 5 taong nawala sa atin. Walang sino mang makapaghihiwalay sa atin muli. Ngunit habang naglalapit ang kanilang mga damdamin sa loob ng penthouse, isang madilim na bagyo naman ang nabubuo sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng isang luxury condominium, pabalik-balik sa paglalakad si Chloe Del Rosario. Ang kanyang mga matay pulang-pula sa galit habang nakatitig sa mga litratong pinadala sa kanyang phone ng kanyang binabayarang spy. Mga litrato ni Talia na walang salamin, kasama si Arthur at ang 2 bata pumasok sa penthouse nito. Hindi pwedeng mangyari to. Galit na sigaw ni Chloe sabay tapon ng kanyang mamahaling wine glass sa pader. Ang pangit na sekretaryo niyan. Siyang nakasama ni Arthur ng gabing yon at may 2 bastardong anak pa sila. Nangangatog ang buong katawan ni Chloe sa matinding inggit at ingratitude. Hindi ko hahayaan na makuha ng dukang yan ang bilyon-bilyong yaman ng mga De la Torre. Sa akin lang ang kwarta ni Arthur at kapag kailangan, sirain at pakulong ang babaeng yan para makuha ang gusto ko, gagawin ko. Ginamit ni Chloe ang kanyang dating access pass at ang naitatag na koneksyon sa isang corrupt senior technician sa IT department ng De la Torre Corp. Nagbayad siya ng 5 milyong piso upang ipasok ang isang malupit na malware system ng kumpanya.
Kinaumagahan, ginamit nilang naiwang system digital credentials ni Talia mula sa kanyang dating office computer. Sa pamamagitan ng dalawang komplikadong click, matagumpay nilang na-authorize ang paglilipat ng 100,000,000 piso mula sa main corporate reserve account patungo sa isang offshore dummy account sa Zurich, Switzerland. Kinabukasan, alas 9 ng umaga sa Delatory Tower. Bumukas ang pinto ng executive floor. Pumasok si Talia kasama si Arthur at ang kambal. Ngunit bago pa sila makahakbang patungo sa boardroom, sinalubong sila ng 5 armadong pulis kasama ng 3 matataas na miyembro ng board of directors at si Chloe na umiiyak-iyak pa, nakahawak sa braso ng chief legal counsel. Arthur, salamat at dumating ka na. Maarting sigaw ni Chloe habang tumatakbo papalapit kay Arthur. Arestuhin yung babaeng yan. Hulihin niyo si Talia Mercado. Nandilat ang mga mata ni Arthur. Mabilis tinago si Talia sa kanyang likuran. Anong kabaliwan to, Chloe? Anong ginagawa ng mga pulis dito? Hindi to kabaliwan, Arthur. Galit na sabi ng isa sa mga board members. Naganap ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng kumpanya kagabi. 100,000,000 pisong nawala sa ating cash reserve at ayon sa ginawang investigasyon ng ating cybersecurity team, ang mismong account, IP address at biometric token ng sekretarya mo na si Talia Mercado ang ginamit para maipasa ang pera sa Switzerland. Bumukas sa matinding pagkagulantang at panlalamig sa mukha ni Talia. Ano? Hindi ko ginawa yun. Kahapon pa ako walang access sa system dahil kasama ko si Sir Arthur. Huwag ka nang magsinungaling, magnanakaw. Dambana ni Chloe nang may matagumpay ng ngiti sa kanyang mga mata. Huling-huli ka na sa audit logs. Dinukot mong pera ng kumpanya para ibuhos sa mga anak mo. Chief, pusasan niyo ng babaeng yan at dalhin sa kulungan. Arestuhin ang babaeng yan para sa kasong qualified theft at corporate espionage. Sigaw ng corrupt board member habang tinuturo ang namumutlang si Talia. Huwag niyo nang hahayaang makatakas pa ang magnanakaw na yan. Lumapit ang 2 armadong pulis. Nilabas ang makinang na posas at mabilis na humahakbang patungo kay Talia. Mabilis sumarang si Arthur sa harap ng kanyang sekretarya. Ang kanyang matipunong katawan, tila pader na nagpoprotekta habang kanyang mga mata ay nagdidilim sa galit. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang magpalabas ng warrant sa loob ng kumpanya ko nang walang pahintulot ko? Malamig at nagbabadyang asik ni Arthur. Subukan niyong hawakan si Talia at sisiguraduhin ko wala na sa inyong makakalabas ng may trabaho bukas. Arthur, babe, huwag mong ipagtanggol ang babaeng yan. Eksena ni Chloe habang nagpapanggap na nag-aalala. May malinaw na ebidensya mula sa IT department. Ang digital signature at IP terminal ni Talia ang ginamit sa paglipat ng 100,000,000 piso. Isa siyang kriminal na ginagamit lang ang ganda niya para pagnakawan ka. Nang mag-uumapaw na ang gulo at tensyon, sa kahabaan ng executive hallway, isang maliit ngunit napakatatag na boses ng bata ang biglang umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng Bluetooth PA system ng buong floor. Sinong tinatawag mong kriminal, Tita Chloe? Natigil lahat sa kanilang kinalalagyan. Bumukas ang pinto ng VIP conference room. Pumasok sina Ashton at Asher. Nakasuot pa rin sila ng kanilang terno at miniature blazer, ngunit sa pagkakataong to, si Ashton may hawak na isang high-powered portable projector unit, habang si Asher mabilis na nagtatype sa 2 magkadikit na ultra-thin laptops. Anong ginagawa ng mga batang yan dito? Guards, ilabas ang mga bastardong yan. Panic na sigaw ni Chloe na bahagyang nanginginig ang boses. Huwag kayong kumilos kung ayaw nyo ipakita namin sa buong pambansang media at sa NBI Cybercrime Division ang tunay na kriminal sa kwentong to. Malamig na banta ni Ashton habang tinutok ang portable projector sa malapad at puting pader ng boardroom. Sa isang pikit mata, gumana ang projector at naglabas sa napakalinaw na 4K display screen. Lumabas doon isang napakaraming linya ng digital forensic logs, mga nakatagong camera footages at mga encrypted chat histories. Mr. De La Torre at sa buong board of directors, formal na simula ni Asher habang pinipindot ang kanyang tablet.
Ang pagnanakaw na naganap kagabi sa halagang 100,000,000 piso ay isang tinayong bitag. Ang ginamit na IP address at biometric token ng aming mommy na si Talia ay pinaghalong spoofed credential at cloning system token. Nagtaka ang mga miyembro ng board. Anong pinagsasasabi ng batang to? Paano namin paniniwalaan ang 5 taong gulang na bata? Naniniwala ka man o hindi, sir, ang mga numero at cryptographic hashes ay hindi nagsisinungaling. Sagot ni Ashton bago nilipat ang slide sa screen. Gumana ang isang video recording. Doon, malinaw na nakita si Chloe Del Rosario habang nakikipagkita sa isang kilalang senior IT technician ng Delatory Corp sa isang underground parking lot sa BGC. Nakita sa video ang pag-abot ni Chloe ng isang bag na punong-puno ng cash bundle para sa bayad sa panghahak at pang-scoof sa account ni Talia. No! Fake video yan! Inayos yan ng AI! Hysterical na sigaw ni Chloe habang nanginginig ang kanyang mga labi at namumutla ang kanyang mukha. Ngunit hindi doon nagtatapos ang malaking twist ng dalawang henyong bata. At hindi lang yan ang binabayad mo sa corrupt technician, Tita Chloe? Nakangiting sabi ni Asher habang naglalabas ng panibagong pader ng mga sekretong dokumento. Habang sinusundan namin ang perang nilipat mo sa Swiss account, nakita rin namin ang iyong encrypted personal cloud repository. Dito nakatago ang pirma at kontratang nagpapatunay na ikaw ay isang major secret shareholder ng Vex Corp, ang pinakamalaking katunggaling kumpanya ng Delatory Enterprises. Napasinghapong buong board of directors. Mapapansin na matinding pagkagulat sa mukha ng bawat isa. Sa nakalipas sa 2 taon, pagpapatuloy ni Ashton habang nakatitig ng diretso sa nangangatog ng si Chloe. Ikaw ang nagbebenta ng mga internal trade secrets, confidential bidding prices at expansion strategies ng Delatory Corp patungo sa Vex Corp kapalit ng milyon-milyong komisyon para bayaran ang iyong 45 million pisong personal debt sa iba't ibang foreign casinos? Napatayo si Arthur. Ang kanyang buong kaanyuan ay nabalot na matinding galit. Ang kanyang mga mata na nakatitig kay Chloe ay may dala ng hatol ng matinding paghihiganti. Chloe, ang bariton ng boses ni Arthur ay umalingaw-ngaw ng napakalalim. Anong ibig sabihin ito? Ang buong kahabaan ng executive hallway na balot ng nakabibinging katahimikan. Walang sino man sa board of directors, sa mga polis o sa mga empleyadong nakatayo sa malayo ang nakapagsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis at nginig na paghinga ni Chloe Del Rosario habang nakatitig sa malaking projector sa pader. Lahat ng kanyang pagnanakaw, ang lihim na pakikipagsabuatan sa Vex Corp, ang pagbenta ng mga trade secrets ng kumpanya, at ang maingat niyang pagpaplano upang ipabagsak at ipakulong si Talia Mercado ay nakalantad ng buong linaw. Bawat transaksyon, bawat bank account number, pati na ang mga screenshot ng kanyang mga mensahe sa kalabang kumpanya. No, hindi yan totoo! Hysterical na sigaw ni Chloe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinuturo sina Ashton at Asher. Sinisiraan niyo lang ako. Mga bata lang kayo. Saan kayo kumuha ng ganyang mga dokumento? Gawa-gawa lang yan ng AI. Arthur, babe, maniwala ka sa akin. Na-frame up ako ng dukhang sekretarya na yan? Malamig na humakbang si Asher, pwesto sa harap ng kanyang kapatid. Inangat ang kanyang tablet at pinapakitang isang opisyal na pambansang dokumento. Ang lahat ng digital locks at bank records na nakikita nyo sa screen ay dumaan sa SHA 256 cryptographic hashing at validated na ng Cybercrime Division ng NBI. Formal at walang halong emosyon na pahayag ni Asher. Naka-line up na rin ang warrant of your arrest para sa kasong corporate espionage, graft, and multi-million money laundering. Ang iyong Swiss account ay pansamantalang pinalagyan na ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Nanginig ang mga tuhod ni Chloe. Ang dating mayabang, maarte at matapobreng ex-girlfriend ng bilyonaryo ay unti-unting napaluhod sa makinis na marble floor. Ang kanyang mamahaling Hermes bag lumagpak sa sahig at ang kanyang mga luha nagsimulang umagos, hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa matinding takot sa kanyang tuluyan ng pagbagsak. Dahan-dahan lumapit si Arthur sa kanya. Ang bawat hakbang ng bilyonaryo ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Tinitigan niya si Chloe mula sa kanyang kinalalagyan sa sahig. Pinagkatiwalaan kita. 5 taon na ang nakakaraan. Chloe? Malamig na wika ni Arthur. Ang kanyang boses ay para bang hatol ng kamatayan sa kasera ng babae.
Pinalampas ko ang bigla mong pag-alis ng walang paalam. Ngunit ang pagnanakaw sa kumpanya ko, ang pagbebenta ng mga sekreto ng pamilya ko at lalong-lalo na ang pagsubok mong sirain at ipakulong ang ina ng aking mga anak, yan ang bagay na hinding-hindi ko patatawarin. Tumingin si Arthur sa dalawang polis na kanina pa nakatayo sa gilid. Chief, arestuhin niyong babaeng yan at siguraduhin ninyo walang makakapagpiyansa sa kanya. Arthur, please patawarin mo ko. Gagawin ko ang lahat. Babe, please. Pagmamakaawa ni Chloe habang mabilis pinalagyan ng pusa ang kanyang mga kamay. Lumikha na matinding ingay ang kanyang mga sigaw at pag-iyak habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng executive floor kasama ng korrupt na IT technician na nahuli rin sa aksyon. Nang tuluyang mawala ang ingay, humarap si Arthur sa board of directors na kanina pang namumutla sa matinding pagkakapahiya. Kayo, malamig na wika ni Arthur sa board members na nakiusap ipakulong si Talia kanina. Magsumite kayo ng inyong mga resignation letter bago matapos ang araw na to. Ayoko ng mga taong mabilis manghusga ng walang malalim na investigasyon. Walang nakaimik sa mga board members. Mabilis silang yumuko at nagmamadaling umalis sa boardroom. Naiwan sa silid sina Arthur, Talia at ang dalawang kambal. Dahan-dahan at buong pag-iingat, lumapit si Arthur kay Talia. Inabot niya ang kamay ng dalaga. Malamig ito, ngunit dahan-dahan, uminit sa kanyang pagkakahawak. Kumuha si Arthur ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang pinuna sa pisngi ni Talia upang tuluyang alisin ang natitirang peking peklat. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng boardroom, nalantad ang tunay, walang kapantay at nakapipigil hiningang kagandahan ni Talia Mercado. Tinitigan siya ni Arthur nang may nag-uumapo na pagmamahal at paggalang. Humarap ang bilyonaryo sa kanyang dalawang anak na sina Ashton at Asher na dahan-dahang lumuhod sa harap ng tatlo. Salamat sa inyo, my genius boys, malambing na sabi ni Arthur habang hinahawakan ang mga balikat ng kambal. Niligtas niyo ang inyong mommy at niligtas niyo rin ang kumpanya ng inyong ama. Bahagyang napangiti sina Ashton at Asher, bagaman pilit na pinanatili ang kanilang formal na postura. Ginawa namin yon para kay mommy, wika ni Ashton. Pero nakikita namin sa iyong biometric heart rate analysis na tapat ang iyong intensyon sa kanya. Binibigyan ka namin ng chance para makabawi, Mr. De La Torre. Natawa ng mahina si Arthur habang lumuluha sa saya. Tumayo siya at pinalibutan ng kanyang mga braso si Talia ang dalawang kambal. Isang yakap mula sa nagmamarka sa simula ng pagtatapos ng kanilang matagal ng paghihiwalay. Matapos sa madugong pagbagsak ng mga kaaway sa De La Torre Enterprises, minabuti ni Arthur na ilayo muna ang kanyang pamilya sa ingay ng media at ng chismis ng korporasyon. Dinala niya sina Ashton at Asher sa pinaka-eksklusibong pribadong resort ng pamilya De La Torre sa Punta Fuego, Batangas, isang 5 ektaryang paraisong nakaharap sa malawak at kalmadong West Philippine Sea. Tahimik ang buong paligid, tanging mahinang hampas ng mga alon sa porselanang buhangin at ang hunin ng hangin mula sa dagat ang naririnig. Nakatayo si Arthur sa malaking veranda ng villa habang nakatitig sa dalawang bata. Sina Ashton at Asher na nakasuot ng simpleng white linen shirt at shorts ay nakaupo sa tabi ng swimming pool. Ngunit imbes magtampisaw sa tubig, gaya ng karaniwang 5 taong gulang na bata, nakabukas ang kanilang mga laptop habang abala sa pagbuo ng isang localized solar-powered microgrid design para sa buong resort. Napangiti ng mahina si Arthur. Ang kanyang puso na dating parang batong malamig, punong-puno na ngayon ng init at labis na pagmamalaki. Dahan-dahan lumabas si Talia mula sa villa. Suot niya ang isang simpleng puting summer dress na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala nang makapal na salamin, wala nang oversized na damit at wala nang peking peklat. Ang kanyang natural na kagandahan, ang makinis at porselanang balat, ang mahabang bagsak ng buhok at ang mga matang nagniningning sa ilalim ng lumulubog na araw ay sapat na upang mapatigil ang paghinga ng bilyonaryo. Hindi pa rin sila naglalaro sa tubig? Mahinang tanong ni Talia habang tumatabi kay Arthur sa may balustre. Sinubukan ko silang alokin ng inflatable floats kanina. Natatawang sagot ni Arthur habang umiiling.
Tiningnan lang ako ni Asher at sinabing hydrodynamic resistance is inefficient for our current analytical task, Daddy. Di ko alam kung matatawa ako o matatakot sa katalinuhan ng mga anak natin. Natawa rin si Talia, isang malutong at masayang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Arthur. Muli, naghari ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na puno ng malalalim na damdamin. Dahan-dahan, naging seryoso ang mukha ni Arthur. Humarap siya kay Talia, hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Talia, mahinang wika ni Arthur. Ang kanyang baritonong boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa 5 taon na pinaramdam ko sa iyong wala kang halaga. Patawarin mo ko sa bawat sigaw, sa bawat panggagahasa ng pananalita at sa pagiging bulag ko habang kasama kita araw-araw. Arthur, araw-araw kong ginagalugad ang mundo para hanapin ang babaeng nakasama ko sa Tagaytay. Pagpapatuloy ni Arthur habang lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi ko alam na ang mismong anghel na nagligtas sa akin sa kaluluwa ko noon ay ang babaeng halos tapakan ko lang sa opisina. Sobrang pinagsisisihan ko ang lahat ng yon, Talia. Gagawin kong lahat para bumawi sa iyo at sa mga anak natin. Napakagatlabi si Talia. Umapaw ang luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa sakit. Ito ay mula sa matagal na niyang hinahangad na kapatawaran at pagtanggap. Pinatawad na kita, Arthur. Nakangiting sagot ni Talia habang pinupunasan ng luha ng bilyonaryo. Natakot lang ako nung una, pero napatunayan mo sa akin at sa mga bata na tapat ang puso mo. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay orange ang kalangitan ng Batangas, dahan-dahang lumuhod si Arthur sa harap ni Talia sa gitna ng makinis na buhanginan. Kumuha siya ng isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob nito nagniningning ang isang napakalaking 5-carat solitaire diamond ring na nakaparibot ang maliliit na kulay bughaw na gemstones, simbolo ng 3 taong paghihintay at ng 2 nilang anak. Talia Mercado, masayong wika ni Arthur habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pinatunayan mo sa akin na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa busilak at matatag na puso. Kayo ni Ashton at Asher ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Will you make me the happiest man in the universe? Will you marry me? Napatakip ng bibig si Talia habang bumuhos ang kanyang luha ng kagalakan. Yes, Arthur. Yes, papayag ako. Masayang sigaw ni Talia. Mabilis na tumayo si Arthur, sinuot ang nagniningning na singsing sa daliri ni Talia at pinalibutan ng kanyang bewang upang iangat at iikot siya sa ere sa gitna ng kanilang halik. Sa di kalayuan, nakatayo sina Ashton at Asher habang nakatitig sa kanilang mga magulang. Batay sa kanyang facial expressions at biometric heart rate indicators, 100% genuine ang happiness index ni Mommy, wika ni Asher habang sinasara ang kanyang laptop. Agreed, nakangiting sagot ni Ashton. I guess it's time to close the operation. May kompletong pamilya na tayo, brother. Mabilis na tumakbo ang 2 henyong kambal patungo sa kanilang magulang at pinalibutan sila ng isang mahigpit at puno ng pagmamahal na yakap ng pamilya de la Torre. 1 taon na ang mabilis na nakalipas. Ang makasaysayang katedral ng Maynila nababalot ng walang kapantay na karangyaan at solemnidad. Ang bawat sulok ng mataas na gusali ay napupuno ng libo-libong sariwang puting rosas, orchids at kumikislap na kulay gintong ilaw. Sa labas ng simbahan napapalibutan ng daan-daang mamamahayag at kilalang personalidad mula sa mundo ng negosyo, politika, ang lipunan ng buong paligid. Ang pag-iisang dibdib na ito ang itinuturing ng buong bansa bilang the wedding of the century. Sa gitna ng altar nakatayo si Arthur de la Torre, suot ang kanyang gawa ng sikat na Italianong taga-disenyo na tailored charcoal black tuxedo. Formal at matipuno ang kanyang tindig. Ngunit sa likod ng kanyang makapangyarihang kaanyuan, nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding kabog ng dibdib habang nakatitig sa malaking pintuan ng katedral.
Sa tabi ni Arthur ay ang dalawang natatanging ring bearers, sina Ashton at Asher. Ang kambal ay napakagwapo sa kani-kanilang miniature tuxedos. Parehang may suot na maliit na bowtie at halatang formal, ngunit may mababakas na maamong ngiti sa kani-kanilang mga mukha. Dahan-dahan bumukas ang dalawang dambuhalang pintuan ng katedral. Habang umalingaw-ngaw ang dakilang tugtog ng grand organ at violin orchestra. Tumayo lahat ng mga bisita at napasinghap sa matinding pagkamangha. Sa gitna ng pulang kapete, dahan-dahan naglalakad si Talia Mercado. Suot niya ang isang nakapigil hiningang wedding gown na gawa sa mamahaling French lace at silk na may mahabang kulay pilak na palamuti na sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Wala nang dating baduy na damit, wala nang makapal na salamin, at wala na ang pangpanggapang peklat. Sa ilalim ng maingat at inangat na lace veil, nagniningning ang kanyang walang kapantay na ganda, mga matang puno ng pag-ibig. Makinis na porselanang balat at labing may natural na rosas ang kulay. Nang makarating si Talia sa altar, inabot ni Arthur ang kanyang kamay. Nang maglapat ang kanyang mga palad, tila huminto ang ikot ng mundo. Para sa kanilang dalawa. Napakaganda mo, my queen, mahinang bulong ni Arthur habang lumuluha sa saya at inihalik ang kanyang mga labi sa kamay ng dalaga. Salamat sa pagmamahal, my billionaire, masayang sagot ni Talia nang may nagniningning na mga mata. Naging napaka-solemn ng banal na misa. Sa harap ng Diyos at ng maraming saksi, binasa nila ang kani-kanilang panata. Talia, simula ni Arthur, nanginginig ang baritonong boses sa matinding emosyon. Pinaramdam mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bilyon-bilyong pera sa bangko, kundi sa pagmamahal ng pamilya. Pangkatang mura man ang nakaraan, ikaw at ang ating mga anak ang aking kasalukuyan at hinaharap. Tinitiyak ko sa iyo, hinding-hindi ka na muling magtatago sa likod ng kahit na anong maskara. Umiiyak ng nakangiti si Talia nang tumugon. Arthur, sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagpapanggap, ang puso ko ay mananatiling sa iyo. Pinatunayan mo na ang pag-ibig may kakayahang maghilom ng kahit anong sugat. Nang matapos ang pagpapalitan ng mga gintong singsing, inihayag ng obispo ang pinakahihintay ng lahat. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mabilis at buong pagmamahal na inangat ni Arthur ang veil ni Talia. Pinalibutan niya ang bewang ng dalaga at ginawaran ito ng isang matamis, malalim at mapagmahal na halik sa harap ng lahat. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bisita habang nagpabalik-balik ang mga puting bulaklak sa ere. Sa gabi ng resepsyon na ginanap sa Grand Ballroom ng Grand Hyatt, naganda na isang malaking sorpresa ang dalawang henyong anak. Bumukas ang ilaw sa entablado, tumayo sina Ashton at Asher, bitbit ang isang wireless microphone. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Ashton sa kanyang seryoso at maotoridad na tono. Bilang regalo namin sa aming mommy at daddy, di kami bumili ng mga karaniwang regalo. Sa halip, pagpapatuloy ni Asher habang pinipindot ang kanyang tablet upang magpalabas na isang holographic display sa gitna ng ballroom. Gumawa kami ng isang bagong AI-driven global cybersecurity infrastructure. Ang algorithm na ito pinahamahagi na namin sa main system ng De La Torre Enterprises. Nagtaka ang mga negosyanteng bisita, ngunit lalong napanganga na ipagpatuloy ng dalawang bata ang eksplanasyon. Ang lahat ng kita at royalties mula sa sistemang ito na tinatayang humigit kumulang 50 milyong piso taon-taon ay otomatikong mapupunta sa kaka-establish lang naming Talia and Arthur De La Torre Foundation, nakangiting pahayag ni Ashton. Ito ay para sa libreng edukasyon, pagkain at teknolohiya ng libo-libong kapuspalad ng mga bata sa buong bansa. Natawa at napaluha sa matinding paghanga ang buong bulwagan. Tumayo lahat ng bisita at nagbigay ng isang napakahabang standing ovation para sa 25 taong gulang na henyo. Yumakap si Arthur sa bewang ni Talia habang hinalikan ng kanyang ulo. Pinagmamasdan nila sina Ashton at Asher na masayang kumakaway sa entablado.
ang dating ugly secretary na nagtago sa kadiliman at ang kanyang unwanted genius twins na inakalang walang laban ay ang mga pinakadakila at pinakamagandang regalo na binigay ng tadhana sa buhay ng bilyonaryong si Arthur de la Torre. Isang pamilyang buo, matatag, magkasama sa bawat laban at puno ng walang katapusang pag-ibig. Napakagandang kwento, hindi ba mga karaba? Ang aral na may iwan sa atin ngayong araw, huwag na huwag nating huhusgahan ng mga tao, batay lang sa kanyang panlabas na anyo o sa kanyang simpleng pamumuhay. Minsan, ang mga taong pilit nating minamaliit, ang sila palang may pinaka-busilak na puso at pinaka-malaking biyaya sa buhay. Muli, ako ang inyong kachika, si Miss Sandra. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong reaksyon at mag-subscribe para sa susunod nating kwento. Hanggang sa muli at paalam!